Okay, so pag-usapan natin ngayon itong sinabi ni Antonio Contreras sa mga Duterte na sinisisi niya itong panghaharas ng China, no? Sinisisi niya dito sa mga Duterte. Ito yung sabi niya, ang pangbubuli ng China nakakabawas points raw ni VP Sara. Yan ang pananaw niya. Yan ang sinabi niya na ito yung tao, itong si Antonio Contreras, ito yung taong laging ini-interview sa mga mainstream media na political analyst kuno. Okay? Na ito yung logic niya. Kapag raw ang China nang haharas sa atin sa Pilipinas, sa mga Coast Guard natin, ibawas points raw yun sa mga Duterte. Ganyan ang kanyang logic. Grabe. Di ba? So, wala sa hulog ang kanyang logic. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Bakit palpak ang sinabi ni political analyst Contreras. Si Duterte pang may kasalanan dyan sa China. Na wala naman kayong basihan, walang logic yan. Okay? Yan ang ating topic ngayon, no? Pero bago ang lahat, help me guys na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Like, share para kakalat naman ito sa taong bayan, ha? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, ha? Hindi tayo papayag na merong babanat dito kay VP Sara na wala sa hulog. Okay? So, follow, subscribe Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, tapos na sa Facebook at YouTube. So, ito na nga. Antonio Contreras, mga Duterte sinisisi sa panghaharas sa China. Ang pangbubuli ng China nakakabawas points raw kay Vice President Inday Sara Duterte. So, ito yung akin, Bakit si VP Sara may kasalanan dito, Contreras? Bakit siya ang sinisisi mo? Siya ba yung nag-utos ng China para banggain yung mga ships ng Coast Guards natin? Siya ba ang nag-utos? Sinisisi mo na kaagad si VP Sara dahil lang nung binati ni VP Sara ng yung Chinese New Year na bumati itong si VP Sara na nagcha-Chinese. Yun lang ba ang basihan mo, Contreras? Sinisisi mo ang mga Duterte dahil dyan? Na hindi nga ever since sa media itong si VP Sara hindi nga nagsalita tungkol dito sa China. Di ba? Kung hindi man kapareho ang pananaw ni PBBM at ni VP Sara tungkol dyan sa China, sa West Philippine Sea, si VP Sara tiklop ang bibig, walang sinasabi. Di ba? Bakit? Ganyan na ba talaga kabio-bio ang pag-iisip mo bilang isang political analyst? Hindi ako political expert, hindi ako political analyst. Normal lang ako na tao, pero may logic ako when it comes to sa ganyang bagay, Contreras. Hindi si VP Sara ang nag-utos sa China. Hindi naman siya presidente ng China. Hindi naman siya gabinete ng China. She is our vice president sa Pilipinas. Di ba? Bakit? Ito pa. Itong si political expert Antonio Contreras, isinisisi pa niya kay former President Duterte. Kaya nagkaproblema na tayo ngayon sa China. Pareho lang kayo kay
Christian Esguerra. Oh. Ha? Isinisisi nila kay former President Duterte dahil raw sa pagkakaibigan ng mga Duterte sa China. Lahat ng ito raw na binangga yung mga Coast Guard, yung pangaharas, yung pamubuli ng China, isinisisi nila dito kay former President Duterte. That's very unfair kay former President Duterte. Bakit ko nasabing unfair? Kasi hindi na siya presidente ngayon. Kaya nga masasabi ko, ikaw Contreras, ang toxic mo. Kasi ikaw yung, hindi ko alam kung vlogger ka ba, hindi ko alam kung talaga bang political expert ka, political analyst ka, pero you must be dapat responsable ka sa pagiging pagbabalita mo, sa pagbigay ng mga impormasyon sa iyong audience, sa iyong Facebook. Dapat responsable ka. Sinabi mo pa na dahilan ito sa mga ginagawa ni former President Duterte. Ikaw toxic ka, nasasabi kong toxic ka dahil instead na magbigay ka ng pananaw kung paano i-solve ni PBBM, gagawa ka ng mga analysis, gagawa ka ng mga konsepto, gagawa ka ng mga scene na pwede nating pagkukunan ng idea para ma-solve natin yung problema natin sa West Philippine Sea, sa China. Ganun sana. Pero anong ginagawa mo? Sisi ka lang ng sisi. Di anong tawag namin sa iyo? Toxic. Di ba? Yung pagbibitiw mo ng mga salita tungkol sa nagbi-blame ka, bawas points sa mga Duterte, ganun, ganyan. Hindi yan nakatutulong sa bansa natin. It will create fire na mag-aaway-away lang ang mga Pilipino dyan, ang taong bayan. Dahil alam mo naman na ang daming supporters ng mga Duterte. So it is not good na mag-blame ka ng tao. Kahit sino, mag-blame ka ba ni BBM, mag-blame ka ba ni VP Sara, it's not good sa iyong mga audience. Be responsible. Bakit ka ba nasabi na irresponsible si Contreras sa kanyang mga... Kasi kung sisi ka ng sisi sa dati nating Pangulo, walang mangyari. Sabi nga ng iba, live in the present moment. Do not dwell on the past. You are dwelling on the past. Nag-dwell ka na masisiraan si Duterte. Kasi itong si Antonio Contreras, dati na itong dilawan na dilawan supporter. Akin naman, ito sa sarili kong opinion. Bakit naman ako maniniwala dito kay Contreras na lahat ng mga analysis niya, sa yung during sa election, halos lahat, if not all, halos lahat palpak, mali. Sino ngayong nanalo? Huwag mong sabihin BO-BO yung taong bayan dahil nanalo ang mga Duterte. Di ba? So, be responsible. Huwag kang sisi ng sisi sa ibang tao dahil hindi yan nakatutulong. Ang point ko dito, magbigay ka ng idea, mag-vlog ka o magbalita ka kung papaano, suggestion. Okay? Lahat na lang na ginagawa ng China, inilink nyo sa Duterte administration dati o ni VP Sara. Kasi alam ko ang pakay nyo. Alam ko ang pakay nyo na masisira ang pangalan ni VP Sara dahil alam nyo malakas ito at posible na namang mananalo ito sa 2028. Punta ka na lang doon kay Romualdez. Doon ka mag-appreciate kay Romualdez. Diba? Romualdez ka ba ngayon? Nakita ko yung post mo.
na walang logic. China na naman ang dahilan nila na bawas points sa mga Duterte. Ha? Isipin mo yan, ha? Pag-isipan mo yan ng maigi, Contreras. O talagang galit ka lang talaga sa mga Duterte? Ha? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, sa sinabi nitong si Antonio Contreras. Pabor ba kayo sa kanyang sinabi? I-comment down below. Pag-usapan natin yan, okay? So, guys, like, share this video para kakalat sa taong bayan, no? Marami ang makaalam dito, yung mga taong nang babanat ngayon sa mga Duterte, ha? Like and share para malaman nila. And also, guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.